pagtawag kay God is hindi lang nakadepende dahil masaya ka or dahil natatanggap mo lahat ng blessings in life na parang feeling mo nanalo ka na sa loto na parang naiisip mo na parang ang smooth lang ng buhay na walang nangyayaring parang mali, lahat tama. Then, hindi lang doon nababase ang pagtawag kay Lord. Alalahanin mo, ang pag-serve natin kay Lord ay hindi nakadepende sa dahil lang masaya tayo, dahil lang gato tayo, hindi. Ang tunay na paglilingkod kay Lord is more on challenging yung pagsaserve kay God. Meron niyang hardships, meron niyang struggles, meron niyang pag-iyak, meron niyang pagluhod. Alam mo yun, yung parang minsan gusto mo nang gumiba. Yun yung tunay na paglilingkod kay Lord. Hindi yung dahil silang tayo. Kasi alam mo, kung ganun lang yung buhay natin na paglilingkod kay God, maganda sana. Pero, alam ko, aminado tayo lahat na nalilimutan na nating tumawag kay Lord, nalilimutan na nating gawin yung mga bagay na dapat ang may tataas imbis na si Jesus Christ is tayo, di ba? So, nalilimutan natin yun. Then, nag-give up na tayo. Then, nag-focus na lang tayo dun sa bagay na, sa blessings na yun na binigay sa atin ng Lord. And nalilimutan na natin talaga yung main reason or kung sino talaga yung pinagmulan ng blessings na yun. So, yun lang. Ang masasabi, share ko lang is, tumawag tayo kay Lord kahit na, pero alam ko talaga, si Lord kasi close siya sa mga broken-hearted people. Ganon. And I know naman na mas tatawagin natin siya na mas magiging totoo tayo kay God. The more na nagkakaroon tayo ng pain, alam mo yun, mga painful experiences, mga struggles and hardships in life. Pero, tawagin din natin, mas lalo tayong magpapasalamat dapat kapag binigyan niya tayo ng blessings in life, ganyan. So, magpasalamat din tayo kung nakakaranas tayo ng mga kagipitan, kapighatian. Always be thankful in God and always call the name of the Lord. Huwag na huwag tayong makakalimot sa Kanya. So, yun na, reminder. Maraming salamat and God bless you.